Ginatag man sang palaso nga wala sang kangtanan si Public Works Secretary Vince Dizon sa kontrobersiya sa 2019 Southeast Asian Games bangod na imbestigahan na siya sang una kag napamatudan nga wala sang sala. Manumduman nga si Dizon ang Presidente kag Chief Executive Officer sang Bases Conversion and Development Authority o kun BCDA sang ginpatindog ang New Clark City Sports Complex nga isa sa mga pangunang venue sang 2019 SEA Games. Ginkompirma man sang Office of the Ombudsman nga na-dismiss na ang kaso bato kay Dizon may kang tanan sa konstruksyon sa mga pasilidad para sa mga hinampang. Sunod kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang desisyon nga i-dismiss ang kaso bato kay Dizon ang yara sa isa ka joint resolution nga ginpagwa sang Disyembre 2021 kasunod sang kakulangan sang ebidensya. Una na nagpahayag sa NBI Director Melvin Matibag nga imbestigahan sang National Bureau of Investigation ang ginapaatag ng mga irregularidad sa pag-host ang Pilipinas sang 2019 Southeast Asian Games. Lakip sa investigasyon na ginabanta nga pulo ka bilyon ka pesos nga wala pa na liquidate nga pondo ang ginapahayag nga kakulangan sa competitive bidding sa pila ka proyekto kag ang kontrobersal nga 50 million pesos nga cauldron nga ginpatindog para sa sporting event. Yari si Palace Communications Undersecretary Claire Castro. Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito. Nabayan ang dugang pahayag ni Undersecretary Attorney Claire Castro.